Magpi-people power po. Yung mga DDS sa dahig. Malamang, mga kababayan, pag nalaman ito ng ICC judges, i-request sa Dutch government, mga kababayan, na lahat ng Filipinong papuntang dahig, ibawal. O, di ba? Kasi siyempre, ayaw naman nila ng kaguluhan. Nag-people power doon yung mga DDS. Tapos may statement pa si Sara Duterte na i-jailbreak si Digong. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Bigyan ko po kayo ng update mga kababayan sa kaso Crimes Against Humanity ni Digong sa International Criminal Court. Kasi sabi dito sa balita, Duterte lawyer drops disqualification bid versus ICC prosecutor. Ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo? Malamang natunugan na hindi pabor ang magiging desisyon ng mga ICC judges sa petition for disqualification. Kaya hindi na lang pinos ni Attorney Kaufman yung disqualification case. Di ba? Bakit naman mga kababayan? Bibitawan yan nung disqualification case kung positibo. Ito yung unang balita, oh. Defense is still seeking disqualification bid versus ICC prosecutor. So ito yung latest ngayon. Hindi na daw itutuloy nila. Tama ba yung ating analysis? Walang rason na sila mismo yung magsasabi na hindi na natin na niya itutuloy. Alams na pa ganyan mga kababayan. Natunugan nila na hindi favorable yung magiging desisyon ng ICC judges. Malamang pati sa petition for interim release. Kasi po, nakakatulong talaga po yung mga pinagagawa ng pamilya Duterte, yung mga pronouncements nila, at yung mga maisog rallies. Laking tulong para ma-deny. Ngayon nga may bagong sinabi si Sara Duterte. Tatakas daw nila si Digong, jailbreak. I-jailbreak anya natin. Ito yung latest na na sinabi ni Sara. Pakinggan po ninyo. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Siguro ang sakit ng ulo ni Attorney Kaufman. Hindi man niya mapigil yung bibig ni Sara Duterte kasi bratinela. Siguradong nakarating na to sa mga judges ng ICC. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Lalabas na yan si PRRD. Jailbreak na nating lahat. Laging sakit sa ulo. Mga kababayan nito ni Kaufman. Ito nanawagan na po yung isang DDS, si Kipichu. Yan basahin natin. Calling Filipinos in Europe and all over the world. And those from all over the world, the US, Asia, etc., who can travel to The Hague on September 20 onwards. Somebody sent me this announcement from a group of rabid anti-Dutertes who will go to The Hague in time for PRRD's hearing. PRRD's hearing is in September 2023. They will be protesting and spreading lies and black propaganda. So, if you can go, please go. Do not let them drown out our voices. Don't let their anger be the dominant narrative. Please go to gather in love and unity. Magpi-people power po. Yung mga DDS sa dahig. Malamang, mga kababayan, pag nalaman ito ng ICC judges, i-request sa Dutch government, mga kababayan, na lahat ng Filipinong papuntang dahig, ibawal.
O, di ba? Kasi siyempre, ayaw naman nila ng kaguluhan. Nag-people power doon yung mga DDS. Tapos may statement pa si Sara Duterte na i-jailbreak si Digong. Ayan na. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Di ba, mga kababayan? Tingin ko, joke-joke lang ito ni Sara Duterte na may kahulugan. Baka coded, coded statement niya, coded messages para ito na nga po ang reaksyon ng mga DDS. Gustong lumusob doon. Gagayain yung people power. Sisimulan nila September 20. Ang iring September 23. So 3 days sila na tipon-tipon sa dahig. Yan mismo yung panawagan ni Kay Pichu, yung isang vlogger, mga kababayan, na umiyak doon sa hearing ng Quadcom. Yan o, sabi rito, let this day not be about us, but our gratefulness in love for PRRD. So whatever faction or group you belong to, it does not matter. On September 20 onwards, Filipinos should come together to show the world that there is more of us who love PRRD. Please go if you can. Please go if you can afford to go. There are many activities lined up to show support for PRRD. It's the most important day for him. So let's gather in unity and let's manifest goodness to the universe so it boomerangs back for PRRD. Let us gather for him. Let us pray for him. Let us unite for him. And wherever in the world you are, please pray for him. He's always been there for us, and now he needs us more than ever. Sila na mga malalapit, na mga vloggers, na mga personalities sa dating Pangulo at kay Sara, siguradong paid yung kanilang plane tickets at hotel accommodations, foods, etc. Baka may envelope pa pag pumunta sila doon. Pero yung mga OFWs, sinasabi nila na pupunta doon, kanya-kanyang baon, kanya-kanyang gastos. Ganon ang strategy, mga kababayan. Pero yung mga malalapit, si Banat Bay nandun. Alangan man gumastos yun ng sarili niyang pera. Dikit na dikit sa mga Duterte. Di ba, mga kababayan? So, pag ganyan, imagine yung plane tickets, hotel accommodations, tapos pagkain, plus baon, milyon-milyon ang gagastusin, mga kababayan. Talagang, nakaipon ng marami. Tama po yung ating mga analysis. At makaulugan itong statement ni Sara Duterte. Plano nilang itakas, i-jailbreak. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Parang hindi vice-presidente po. Umasta. You see? Ito yung mga developments ng balita. Exactly 303 drug war victims apply to participate in Duterte ICC case. AJK victims skin ready to face Duterte at ICC confirmation hearing await ruling on participation. Vigilance urge as Duterte camp reportedly plans to delay September ICC hearing. Hindi nga lang i-delay ang plano. Sinasabi na ni Sara Duterte, jailbreak daw. Ibig sabihin, pupwersahin nila. Kaya magpapatipon ng mga tao para lusubin ang ICC detention cell. Sa pamamagitan ng people power, huhugutin nila. Pupwersahin nila si dating Pangulong Digong na i-jailbreak. Parang mission impossible na niya, Mr. Maravilla. Mission impossible po. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Coordinated na siguro sa mga kaibigan nila kung sino. May aeroplano na siguro na kay standby. Talaga niya, Mr. Maravillas, mission impossible. Paano yung gagawin? May kasabwat siguro na mga high-ranking officials sa dahig. That's government para magawa nila yan. Di ba? So ito, sabi po ng National Union of People's Lawyers, NUPL, and advocacy group Rise Up for Life for Rights through lawyer Cristina Conti,
They are wary of a legal obstacle cited by Duterte's defense team in a previous submission regarding the September 23 confirmation of charges hearing. Sabi ni Atty. Conti, dapat maging mapagmatsyag tayo sa anumang magdidiskaril o mag-uudlot sa proseso. Sa diwang ito, binibigyan diin ng mga biktima ang pagtutol sa pansamantalang paglaya o interim release ni Duterte. The confirmation of charges hearing scheduled at The Hague, Netherlands will determine if there is sufficient evidence to proceed with a trial against Duterte for crimes against humanity. The victims, according to the statement, are prepared to confront the memories of the killings and abuse that occurred during his presidency. Handa na ang mga biktima na harapin si Duterte sa ICC at kumprontahin ang mga alaala ng malagim na patayan at pang-abuso na naganap sa pamumuno niya. Uhaw tayo sa katotohanan at pananagutan, bitin tayo sa paglilitis na disinsan ay pantay at patas, sabi po nila sa statement. Sa lagay ngayon, ang kaso ni Duterte sa ICC isang natatanging pagkakataon para makamtan ng hustisya, hindi lang para sa ilan, kundi para sa nakakarami o nakararami. So yan mga kababayan, andang-anda na yung mga AJK victims. So ito po ang mangyayaring proseso. Paliwanag hinggil sa pag-aresto ng International Criminal Court kay Rodrigo Duterte batay sa kanyang warrant of arrest na isinapubliko at isinailalim sa Tagalog ng International Criminal Court. Pansariling pananagutan sa krimen ni Duterte, inutusan ni Duterte ang DDS at membro ng pulisya na pumatay. May makatarungang ebidensya na itinatag ni Rodrigo Duterte ang Davao Death Squad or DDS at pinamunuan ito habang siya ay alkalde ng Davao City at presidente ng Pilipinas ayon sa pre-trial chamber. Yung basihan naman ng crimes against humanity, ipinakita ng ICC pre-trial chamber na ang mga pag-atake ay hindi hiwa-hiwalay na insidente kundi bahagi ng isang malaganap at sistematikong polisiya laban sa mga sibilyang Pilipino. Mga kontribusyon ni Duterte sa extrajudicial killings, pagdidisenyo at pagpapalaganap ng oplantukhang, pagtatatag at pangangasiwa ng DDS at pagbibigay sandata at iba pang kasangkapan, pag-uutos at pagbibigay paintulot para sa marahas na gawain laban sa mga pinagdududaang kriminal, kasama na ang mga nagbibenta at gumagamit ng druga, pagtatalaga ng mga pangunahing tauhan para mga siwa sa krimen, pagbibigay ng pinansyal na benepisyo at promosyon sa mga pulisya at mamamatay tao para pumatay ng pinagdududahang sangkot sa droga, pampublikong pahayag na nagbibigay paintulot sa pagpatay, pagbibigay paintulot sa iba pang aktor ng Estado sa kampanya kontra droga. Si Duterte ay tinuring na indirect o co-perpetrator dahil siya ang nagtatag, nag-utos at may kontrol sa DDS at mga pambansang ahensya. Intensyong gumawa ng krimen, tinatunayang hindi aksidente o kapabayaan ang mga krimen kundi sinadya at alam ni Duterte ang epekto ng kanyang mga aksyon. Pangangailangan sa pag-aresto, hindi asahang susunod si Duterte sa ICC kung ipapadala lamang ng subpena, kaya't kailangan siyang arestuhin para matiyak ang kanyang pagharap at upang protektahan ang mga saksi at biktima. Pansariling pananagutan sa krimen ni Duterte, may kontrol at impluensya si Duterte sa DDS at polis at sinusunod nila ang kanyang utos kahit na simpleng paywatig lang. Pinal na pa siya ang pinal na hatol ng Kamara, mandato ng pag-aresto laban kay Duterte para sa crimes against humanity, murder bilang indirect co-perpetrator. So yan po ang mga paliwanag hinggil sa pag-aresto ng ICC kay Digong. So ito, panibagong hiwatig mga kababayan, mula naman sa bibig ni Sara Duterte mismo. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin.